kasaysayan, taong 1913, isang suko ng Diyos sa katauhan ni Ginoong Epifanio Rubio ang siyang nagdala ng Ebanghelyo sa Limay sa pamagitan ng missionary vision ni Reverend Simeon Blas. Si Reverend Simeon Blas ang kasalukuyang nakadistinong pastor ng Bataan ng taong yun. Taong 1924, isang maliit na kapilya ang itinayo sa town site, subalit nasira sa panahon ng digmaan. Nanatili ang gawain sa pangunguna ng mga pastor na itinalaga hanggang taong 1930. Ang nanguna sa gawain hanggang sa mga Calgalar Lumber Company. Isang kumpanya sa Limay na tuluyang nagsara. Ang ilang miyembro ay nagsialis o bumalik sa kanilang bayan at ang gawain ay naging bahagi ng Orion UFC Circuit. Noong 1930, sa taong ito, itinayo ang Stanback na ngayon ay Bataan Refining Company. Maraming dayuhan ang nagtrabaho. Dahil dito, nataman ni Bishop Jose L. Valencia at District Superintendent Reverend Santos Adriano ang pangangailangan na isang gusaling sambahan para sa mga mananampalataya. Sa mga mananampalatayang patuloy na dumarating, taong 1960, si Reverend Agapito Santiago na siyang nakatalagang pastor ng Delobian ay pinayagang makapagturo sa Peninsula School na siyang naging tulay o tagapag-ugnay sa mga mananampalatayang taga-Limay at manggagawang dayuhang Pilipino at Amerikano. Mayo 1961, isang groundbreaking ang ginanap at ang pagtatayo ng gusaling sambahan ay pinasimulan noong Oktubre 1961. Di nagtagal, isang magandang bahay dalanginan ang naitayo. Ang unang pananambahan ay naganap noong Marso 1963 kung saan si Reverend Richard Werman ang siyang naging panauhing tagapangaral. Gusaling sambahan na ngayon ay kilala sa tawag na Limay Community United Methodist Church ay formal na ginanap noong April 7, 1963. Kaantabay din nito ay tinayo ang bahay pastoral sa pangunguna ni Pastor Rex Cunanan. Nagpatuloy na gawain ng iglesia sa pangunguna ni Reverend Jose P. Cunanan at John Joel Hopo. Naitayo ang bahay pastoral noong 1964. Noong 1966, humanili si Reverend Emmanuel Jacinto, ang opisyalis sa iglesia, ay di gaano organisado sa panahong ito, sapagkat ang chairman na si Judge Joel Pogo ay lumipat ng kanyang tirahan sa ngayon, na ipagpatuloy ang papapintura sa loob ng bahay-sambahan sa pamamagitan ng pinturang nahingi at iniwan ni Reverend Pipito Cunanan. Napakabakuran din ang buong compound ng barbed wire at tinamnan ng niyog ang buong. Noong 1967, na-organize ang opisyalis ng iglesia at sinakapatid na Engineer Dominador Abitong at Roselio Campomanes ang tumayong leaders. Dahil sa kamalayan, sa lumalaking pangailangan ng komunidad, sa unang pulong na ginanap ng board, sumilang ang pagnanasang magkaroon ng paaralan. Sina Ginoo at Ginang Robert J. Hammond, ang plant manager ng SPAC, ay nagbigay ng kanilang panahon para hikayatin ang mga kapwa manggagawang Amerikano na tumulong sa pagpapagawa at makabili ng educational materials. Ang mga Imnaryong Metodista ay ipinagkaloob ng Grace United Methodist Church ng US sa pamamagitan ni Mrs. Elizabeth Hammond. Noong August 4, 1968, formal na binuksan ang Limay Community Kindergarten sa pangunguna ng masigasig na batang pastor na si Herman G. Estrella. Si Ginang Estelita Estrella, isang deaconess kindergarten teacher, ang kauna-unahang nagturo sa paaralang ito. Naging matagumpay ang unang taon ng ministeryo ng pagtuturo sa 18 mga bata na umakit ng marami pang mag-aaral. Taong 1970, ipinagdidiwang ng iglesia ang kanyang ikapitong taong anibersaryo. Inanap din ng isang konsyertong musical kung saan naging pangunahing tampok ang Tarlac Chancel Choir sa pangunguna ni Reverend Danilo Sanchez. Ang kinita ng konsyertong ito ay ginamit upang baguhin ang altar at muling pagpipintura ng siya. Sa panahon ding ito, isang anak ng iglesia ang nagtatalaga ng kanyang
buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa katauhan ni kapatid na si Daida A. Remori, Candelaria ngayon. Nilulungan siya ng iglesia na makapag-aral sa Harris Memorial College, Manila at nagtapos bilang Bachelor in Kindergarten Education. Taong 1974 hanggang 1975, dulot ng mabilis sa pag-unlad ng industriya sa bayan ng Limay. Nadama ni Rev. German Estrella na mag-aral muli upang maiangkop ang kaniyang ministeryo sa kasalukuyang panahon at katatayuan ng pag-unlad na bayan ng Limay. Sa kanyang pagliban, humalili si Reverend Rustico Yumon bilang manggagawang pastor ng Limay kasama ang masigasig at aktibong manggagawang babae sa katatuhan ni Binibining Rene Ruelos bilang kindergarten teacher. 1976-1977, muling nadestino si Reverend German Estrella sa Limay UMC. Binuksan niya ang Urban Industrial Education Center dito sa bayan ng Limay, kung saan si Reverend German Estrella ang naging director at siya ring manggagawang pastor ng Limay UMC. Taong 1977 hanggang 1979, dalawang masigla at masigasig na manggagawang lalaki at babae at dumating sa katauhan nila Reverend Regalado Rodriguez bilang pastor at Binibining Noemi O. Lazarte bilang diakonesa kinder teacher. Sa klaong ito, kasalukuyang chairman ng board ay si kapatid Alfredo Mariano sa pamumuno ng tatlong ito at ng Clearance Teacher Fellowship ay naipatayo sa conference stage para sa mga programang umaga taong 1981, makikagapay naman sa ministeryo ni Rev. Regalado Rodriguez ang diakonisang si Baby Ruth Baluyot sa pangipag-isa ng Parents Teachers Fellowship ay patayo ang pupod pat. Mula sa Aurora Province, isang masigasig na likod ng Panginoon ang dumating kasama ng kanyang pamilya. Sa katauhan ay Reverend Laureto B. Calictan, isa ring babaeng magagawa sa katauhan ni Binibining Amelita S. David ng Dinalupihan, Bataan ang nadestino sa Limay. Sa panahon iyon, nagpamalas ng kagalingan sa pag-awit ang mga kabataan sa in-house na concert. Di ba ikaw ang original nung The Pillars na tatandaan mo? In 5 classes nilang mag-aaral sa ating paaralan. Ang mga magulang ay mainit na tumugon sa mga pangailangan ng paaralan tulad ng library books, sound system, karaoke, at saka yung kalahati ng 1985 to 1986, may isang masipag na pastor mula sa Bulacan sa katauhan ni Reverend Jameson Prano ang dumating. Ang mga kaaral ng iglesia ay patuloy sa pagkayo habang patuloy din ang pagdami ng mga dayuhang manggagawa. Maayos na naiplano ang luwagan, ang sakop ng altar, isang fundraising campaign ang inilusad upang makaipon ng pondo para dito. 1986-1987, nanatili pa rin si Reverend James Zambrano sa Limay United Methodist Church sa taong ito. Samantalang si Binibining Lea Cuenca ang nadestino manggagawang babae. Sa mainit na pagtugon ng mga kapatiran sa ibang bansa, ang altar ay napaluwagan at naipamarmol ang harap.